Labis ngayon ang pag-aalala ng isang ina sa kalagayan ng kanyang sanggol na pagkapanganak niya'y dinukot sa isang ospital sa Quezon City. Abot-abot din ang apilan ng nanay sa Salarin. Ang pulisya, aminadong puntirya ng mga sindikato ang mga sanggol. Nakatutok si Ian Cruz. Sa kuha ng CCTV noong March 2011 sa ospital ng Sampaloc, makikita ang bagong panganak na si Marjorie Francisco habang sinusundan ng isa pang babae na siyang may bitbit ng kanyang sanggol. Kwento ni Marjorie, nagpakilalang babae na si Melogene Harasa na lumapit at nakipagkaibigan daw sa kanya. Pumayag si Marjorie sa alok nitong ihatid silang mag-ina sa bus terminal. Nakunan pa ang paglabas nila sa ospital pero nang malingas si Marjorie, nawala na ang babae, tangay ang kanyang sanggol. Kahapon, isang kaso na naman ng pagnanakaw ng sanggol ang naiulat sa Santa Teresita General Hospital naman sa Quezon City. Ang tinangay, ang 8.2 pounds na si Baby Gabriel na isinilang noong Sabado. Kwento ng ina na si Maria Cecilia de los Santos, Lunes raw ng hapon nang i-room in si Baby Gabriel. Alas 5 raw ng madaling araw kahapon ang abiso na nakaschedule paliguan ng kanyang baby. Pero dakong alas 4 pa lang daw ng madaling araw, isang nagpakilalang doktor ang dumating at sinabing kailangan sumailalim sa newborn screening si Baby Gabriel. Doktor na doktor ang itsura. Nakasalamin, and then naka-scrub suit na pink, and then naka-gown ng pang-doktor, and then may stethoscope, and then naka-shoes, kumpleto. And then chinek-check niya pa yung baby ko. Check. Tapos after that, sabi niya pa, so ma'am, mabilis lang to. Bibalik namin agad yung baby mo. And then, kukunin namin. After that, babalik ulit ako. And then, lumabas siya. Paglabas niyang ganon, balik siya after 1 minute to 2 minutes, kinuha niya na yung baby ko. At hindi mukhang nagmamadali. Nang dumating ang mga nurse ng ospital na magpapaligo sa sanggol, doon niya nabatid na peking doktor pala ang kumuha kay Baby Gabriel. Sa silid na ito na natili si Baby Gabriel at yung kanyang ina na si Ces at ilang hakbang lamang mula dito sa OB ward ay mararating mo na itong nurse station. Pero maaaring itinaon daw na nag-round sa mga nurse nang dumaan dito ang suspect kaya wala nakapansin sa kanya. Sa investigasyon, dumaan daw sa labi ng ospital ang babae na sumakay raw ng taxi. Kung sino man yung taxi driver na sinakyan nung babae na kumuha ng baby ko, sana naman po tulungan niyo po kami para makuha po natin or mahanap po natin yung babaeng kumuha sa baby ko. Kakasama lang ng loob dahil ipinagkatiwala ko yung anak ko, pati yung security ko sa hospital na yun, tapos ganun yung mangyayari. 'Di ba? Nakakasama lang ng loob. Sana ayusin niyo yung security niyo kasi yung hospital is hindi naman mall yan eh. Na kahit sinong tao, kahit anong oras, pwedeng pumasok kahit sino. Ikinalungkot naman ang pamunuan ng Santa Teresita General Hospital ang nangyari. Nagsasagawa na rin sila ng sarili nilang investigasyon bagamat aminado silang wala pa silang CCTV camera na makakatulong sana para makilala ang suspect. Yung sama ng love ng mother, that's understandable. No? But hindi lang man sa sumaman loob. Pati kami rin dahil this is devastated at the hospital for the past 60 years. This is the first time this happened. Tinerminate na rin ng ospital ang serbisyo ng security agency dahil sa kapabayaan nito. Inilabas na ng pulisya ang artist sketch ng di umano'y tumangay kay Baby Gabriel. Ang suspect na babae, chubby, ang pangangatawan, maputi, may taas hanggang 5'5" at nasa 35 hanggang 40 taon ng edad. Aminado ang mga pulis, punteriya talaga ng mga sindikato ang mga sanggol. Napakadali nilang i-transport, madali silang ipapalit para sa yung tinatawag nating profit ng mga bata is yung mga walang anak, di ba? O ibebenta. Yung trafficking, iniiwasan din nating mangyari yun sa bata. Hopefully, na hindi maging biktima rin yung bata na yun ng trafficking. Hindi po nakakapagsalita? Yes, hindi po siya nakakapagsalita na siya nga ay ninakaw. Napakasakit para kay Cesa nangyari, lalo't panganay niya si Baby Gabriel. Pangamba na ano na ba yung status ng anak ko kung nakakakain ba siya, nakakadede ba siya sa oras, ano na ba, iyak ba siya ng iyak, nasan ba siya ngayon? At marami kang fear kasi
yung binibenta yung anak, may yung mga sanggol na ganyan, yung pinaka-worst pa, 'di ba? Yung mga kesyo binibenta, yung mga internal organs ng sanggol. Ayun. Kaya sana mahanap yung anak ko at yung suspect o yung kumuha sa baby ko sana managot. Ian Cruz sa Katutok, 24 Oras.